Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kapatid. JDB po, inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito ngayong panibagong kapalpakan. Panibagong kahihiyan, shall I say, ng mga kampon ng kadiliman laban sa, kampon ng kasamaan laban sa kadiliman, vice versa. So, ito nga video po na inilabas ni Maharlika, pero hindi niya masabi sino ang source. Diba? Ngayon, sinasabi ho nila, pina-authenticate din daw niya yan sa Amerika. Kaya lang ang problema ho, rito sa, sa test na nangyari, mga eksperto po sa India, ang nagsagawa ho ng pag-examine dito sa pulboronic video. At magugulat kayo, sino ang yung third party na nagpa-check nito ng authenticity. Walang iba ho kung hindi po ito mismong Vera Files. Ayan fact check yan, Vera Files. Alam niyo naman ng Vera Files, di ba? Talaga sila, fact checking, ganyan. So ngayon, hindi sila mapakali doon sa pinagagawa na nilabas na video noong July na sabi nga supposedly showing President Bongbong Marcos is snorting a white powdery substance that went viral online. Nag-viral sa mga DDS, pati sa mga Marcos supporters kasi curious paano nangyari na nagkaroon ng ganung video. So parang kumbaga nagko-corroborate kasi doon sa sinasabi ni Morales na na-picturean tapos may video din daw na nakunan si BBM noong 2012 together with Maricel Soriano, etc. etc. 'Di ba? Pero doon sa video, si Bongbong Marcos daw, senador pa, noong mga bandang March, second week ng March 2012, na kung saan ang cute-cute pa ng itsura ni PBBM noong time na yon. So, during the corona impeachment yun eh. Sipin mo, taka ng corona impeachment, tapos magpulburong ka lang, di ba? Pagkatapos ng session o bago o kapag weekends, baka, di ba? So, sabi ni Morales yan, nagkaroon daw sila ng investigation or casing, whatever, na ginawa dyan. Now, sorry. Naka-adjust natin. Lipat tayo ng side. Ito. Okay, sabi rito, so yung joint press conference ng NBI, hindi ba sinabi ng NBI na yan ay peke? Okay. Kaya sabi, publishers say, sila Maharlika, it is authenticated but shows questionable proof. Alright. So ngayon, dito po sasabit si Harry Roque. Bakit kanyo? Dahil pala doon sa, nalala ko na, nung nagpunta si Harry Roque sa Los Angeles, LA. So sabi nila ron sa July 22 yan, at nandun din siya. Tapos so nagpunta siya sa Maisog supporters sa Canada, sinabi din niya po na yan daw po ay hindi AI. Pero take note ha, yung July 22 at saka kasama siya at etong isa pang bakla si Attorney Glenn Chong at sina Maharlika plus yung nandun pang maraming nasa grupo nila, lahat po sila ang mga magkakasamang nagpalabas niyan. Okay? Hindi man nila kiniklaim, pero hindi naman po yun magpi-play kung hindi naman dahil sa kanila. Sila ang mga organizers dyan. And besides, yung ilan po sa mga yun ay mga Pilipino. At bakit nila ginawa yun sa Amerika ni Launch? Because they believe na territoriality ang mga kaso. But in fact, not in the case of cyber libel. Ito po ay tinitignan ang pagkakaso nito, saan ang impact nito. Ganon ang pagtingin natin dito sa ating bansa. In America, is kung saan ang ginawa ng tao. Okay? At doon, hindi naman ito kasong krimen. Sa kanila kasi, defamation lang yon. Now, going back to this, sabi rito, Maharlika authenticated it in the US and also by using deepware. Yan. Roque told Vera Files in Viber message, August 1, referring to Claire Contreras. Aba, sumagot si Harry. Ipinahamak si Maharlika na pina-authenticate ni Maharlika yan sa Amerika gamit ang deepware. Okay? Alam niyo naman ang deepware?
Eh, di ba tinest din po natin ng live ang ng deepware yan, di ba? Lumitaw naman po talaga na hindi po siya deep fake. Genuine po yung video. Kasi po ang ginawa nila sa video, totoong tao yung kinuna nila. Totoong video. Tapos mukhang pinaluma nila yung damit sa sobrang katangahan nila. Ginawa nilang pang 19 kopong-kopong, parang yung movie nung araw na yung kwelyong nakaganon, 'di ba? Pang Chinese. No. Pero yung kulay nila, talagang total manipulation ang ginawa nila. Ngayon, sabi nga nung maraming nakakakilala kay PBBM, that's not his passion. Totoo naman hindi naman nagaganon si BBM eh. At saka yung mukha, Diyos ko naman. Di ba? Pang 2028 yung itsura, kumbaga. Parang advance ng edad. 2012 yung pinag-uusapan natin. So, ganun sila kaengot. At isa pang nakakalap kong chismis, hindi man chismis, talagang verified ito. Parang sinasabi nila Maharlika, ay binibenta raw yan, yung video na yan, ng 10 million. Hinahanap din ni Amy Marcos yan. Ang problema, ayaw bilhin ni Amy. Sabi ni Maharlika yan, alam mo naman si Maharlika. Di ba? So siya raw ang nakakuha, nakadali ng nabili. Mayaman si Maharlika. Nakabayad ng 10 milyon. Okay. Sabi rito, Maharlika authenticated in the US, sabi raw ni Harry Roque. Okay, and then once an avid pro-Marcos content creator, he did not respond when asked to share. Okay, hiningian po ni Vera Files si Harry Roque na i-share nyo naman sa amin yung authentication report. And pero, ang ginawa raw po ni Akla ay tinuro na lamang po sila sa account ni Maharlika. Parang ganito, pwede nyo po bang share naman nyo sa amin yung authentication report? Ang sagot daw ni Akla, mabuti pa po, pumunta na lang kayo sa Boljacera. Sa Boljak TV. Yun, tinuro na lang yung mga channel ni Maharlika. Okay, it was only 3 weeks later after she premiered the video in LA that Maharlika talked the length about her verification process in a vlog posted on August 12. Ito po, she did not state which program she used or who were the forensics experts she consulted with. Even though in the same blog, she questioned the credentials of the government digital forensic experts. Diba yung NBI, PNP, hindi ba yung mga eksperto nila, sinabi nila na we cannot say if this is AI. Diba sabi nila, we cannot say if this is deepfake. Kasi totoong hindi mo talaga masasabi ang deepfake. Kasi, pag ginamit mo yung authenticator nila, hindi talaga siya madidetect na deepfake. Kasi may mga series, may mga yan eh. Kumbaga, merong mga technicalities na makikita doon ng system na hindi present. Bakit? Poor video quality. Kaya nga ang ginawa nila, plinay nila sa screen, di ba? Sa projector. Tapos kinukuna ng video. Doon pa lang nadadali na ron, humihina na yung quality. In-upload sa Facebook. Ano nangyari? Di lalong humina quality. Ngayon, eto, sabi nila, in the vlog, in a succeeding interview with SMNI, Maharlika said she sought only to prove that the video was untampered. She read a printed report from an unknown source that stated the video had not been tampered with based on 5 tests. Pero hindi niya sinabi sino yung gumawa nito. Alam mo naman si Maharlika. Diba? Sabi nga natin, kahit hindi si Maharlika, kayang mag-produce, pwedeng magsabi ng, 5 tests po yung pinagdaanan nito. Pero, anong methodology? Paanong test yung ginawa? So, ang ginawa ngayon nila rito, ni Vera Files, eto na. Pumunta po sila pinagawa po nila ito sa India, pinatest nila. Yan. AI experts find traces of facial manipulation. Yun. So, totoo yung videong tao kinunan. Hindi ho ba meron po tayong application na face app? Ginamit nila. Eto, tingnan nyo paano nagawa. We sent the DAU, ito yung Deepfakes Analysis Unit, yan, which is part of the India-based Misinformation Combat Alliance. So, part ng government ang gumagamit nito. Okay? So, ibig sabihin, ang India mismo, nilalabanan nila yung paglaganap ng mga maling balita, including yung paggamit ng deepfake. So, ito yung kanilang
hiningian ng tulong para matest ang authenticity nitong video, itong Pulboronic video. So 2 copies yung nilabas ng July, okay, at saka yung better quality copy na in-upload ni Maharlika sa FB weeks later, no, August 25. So ito po yung results. Sabi rito, results on the analysis of the former provided mostly inconclusive results because videos bad quality. Ay kasi kailangan po talaga para ma-detect kung ito nga ay AI or deepfake, dapat maganda yung quality, mataas ang kalidad. Sinadya nga nila na hindi ito napahinain ang quality. Pero yung in-upload ni Maharlika na mas malinaw, ito po resulta. Sabi dyan na poor quality videos impact the results from the tools that as the tools may not be able to accurately pick up on AI manipulations in low quality. Yan, results of the analysis on Maharlika's higher quality video were more conclusive. They indicated possible tampering with the face of the man in the video. Yon. So, ito po yung portion. Yan. Hindi ba familiar ito? Itong parte nito. Pagka, di ba gumaganon pag singhot? Yung pag ganon ang ulo ng tao, ang sinasabi dito sa video na to, as a test nila, this image based on our interpretation highlights important visual artifact or of face swaps that being continuity error. In events of sudden or pronounced movements of the face, hindi ba't gumanon yan? Yung biglang galaw, kumbaga po, yung tapal na mukha, may naiiwan. Parang si, I'm sure may mga nanonood dito kila Tamsky, Nyolo, di ba? Tita Miski. Minsan may time na, di ba, cartoon character, yung mukha niya, nakakatuwa. Pero may time na pag umikot ng gano'n yung ulo niya, mabilis ang galaw niya, lumalabas yung tunay na mukha niya. So, ganun po yung sinasabi rito. So, dito nahuli, hindi si Bongbong Marcos. Yan. So, face swap ang ginamit pala nila. And then, in the event of the face being occluded by something opaque, the face swap visuals get interrupted, revealing bits and pieces of the original face that was superimposed using AI. In this image, you can see how the heat signature, most probably depicting real face, is restricted on the lower jaw. Ganito. While the rest of the face appears cold, and this could refer to the manipulation that is apparent throughout the face, save for the lower jaw region that gives away face swap. Ito yon. So may parte ng lower jaw, ito yung sa may mukha, ito yung sa may parte ng leeg. Yan. Yan o. Diba? Ganito. Tapa lang naman talaga ang ginawa nila. Ang isa pang natuklasan po ritong pagkakamali, ito pa. Ayan o. So abot-abot na naman ho talaga ang kahihiyan nitong grupo ni Maharlika. Ng Team Maharlika. Ganon din syempre yung mga vloggers nila na nagkalat nito. Diba? Ang layo yung ilong, ang lapad ng ganito ng ilong. Diba? Yung ganito ng kilay, pataas ng ganon. Actually, meron nga yung gray na kuha dyan. Meron akong I don't know kung mahulaan nyo ang pangalan nito. Nasa GNTR po yung lalaki na yan, kung di ako nagkakamali. Alam ko doon sa GNTR na maliit na lalaki yun na posibleng ito ang kinunan nila ng video. Tingin ko lang siya yung kinunan ng video. Tapos malayuan ng kuha. Tapos nag-face swap sila. Diba? Klase lang ng kilay, mata. Ang layo Lalong-lalo na lang yung tenga. Diba? Kahit na yung tenga na lang sobrang layo. Hawig din ni Alan King
'Di ba? Ano, sa madaling sabi, delayed ang tapal sa mukha kaya naiiwan. Correct. Ganun nga ho. Sino ho ba ang promotor nitong pulboronic issue? Wala hong iba kung hindi si Duterte, di ba? Ang sabi ni Maharlika. Siguro kinulang ng bayad, wala pang nare-receive. Sa galit, itinuro si Duterte ang pasimuno ng pulboronic issue. Sabi nga, putang inang Pidean leaks na yan. Bakit? Nagganon si Maharlika nun? Kasi akala niya, pag nag-reveal siya ng ganyan, dahil lang nanonood sa live niya, umabot ng 20,000 mahigit, magko-convert na ito ng milyon-milyong mga Pilipino, magrarally na. Aawayin na si PBBM, palalayasin. Kasi nag-drugs. Sabi ko nga, tangina, magpapa-inarte na naman ba kayo? Mag-iinarte na naman kayo sa ganon? Ito, bintang na hindi mapatunayan. Si Digong umamin. Nagmamariwana siya to keep him awake. O during his presidency yun, ha? Kaya nga hinamon siya agad ni, ayun po, si Ado Paglinawan. Pansinin nyo yung mukha. Si Ado, ang nakikita ko dyan sa mukha na yan, Diba? Oh. Ano ba itsura ni Ado Paglinawan? Tingnan nyo, ha? Pakita ko sa inyo si Ado. Tandararan, tantan. Ayan, Hindi ba? Mas hawig pa. Ito yung nakikita ko talaga ron sa picture ng yung video na pinakikita nila. Hindi ko lang maalala pangalan nito eh. Hindi ko sinasabing siya gumawa pero ang sinasabi ko, mas nakikita ko ang mukha nito ni Ado Paglinawan na isang kilalang anti-WPS. 'Di ba? Ano yan pro-China yan mas nakikita ko pa si Ado Paglinawan dyan Ngayon, sabi rito our learnings. At the time the Pulboron video was released in July, it was difficult to come to a conclusion over its legitimacy. It was easy to poke holes over its authenticity, but at the same time, analysis using AI detection tools were inconclusive until higher quality copy of the video was made available. From the fact-checking perspective, we couldn't give a definitive fact-checking rating with limited information. That's correct. Diba? Sabi ko nga sa inyo, the moment that I saw that video, kasi somebody asked me, hey, may nilabas sila Maharlika, yung Pulboronic video. So I was excited. Shit, pang viral to, sabi ko. I wanna check this first. Nung nakita ko, chinek ko kaagad sa AI deepfake. Yung deepfake niya. Shit, nakailang test ako. Negative. Sabi ko, negative Ginawa ko, pinalaki ko yung video sa screen. So napansin ko yung fashion, yung tenga, yung delay, pag ganon. At saka bakit yun lang? 'Di ba? Kung nag-investigate po sila, talagang maigi sila Morales. Nag-iwan sila ng hidden camera doon sa lugar. 'Di ba? Naglagay ng hidden camera. So ibig sabihin po, mahaba ang oras. 'Di ba? Ilang minuto. Meron ba namang nag-cooking na pagka ganon? Kapag sininghot daw pagka ganon singhot, tapos na agad, naputol na yung video. Kagaguhan yun. Di ba? That is also the reason why Senator Bato de la Rosa did not play that video. Available na po yung video na yan noon pa. Hindi totoong yan. Hindi totoo na walang ganyang video noon. Kalukuhan yan. Ang iya. Di ba? Tapos all of a sudden, inilabas nila ng July para kumbaga pampaalab ng kalooban ng tao kung hindi maniwala sa hearing ni Bato. Hindi nga naniwala ang tao, inilabas yan. Wala pa rin namang nangyari. 'Di ba?
Kay Maharlika, wala akong mga kwenta sa kanya ang maniwala o hindi. Because at the end of the day, she already earned millions plus donations ng mga uto-uto. Eto pa. With the midterm elections around the corner and a rift between the occupants of the highest position in the land growing wider each day, this will probably not be the last time that we will encounter claims like this. Exactly. Diba? So, abangan pa natin. Sabi nga nila, 4 daw na video yan eh. Just this month, another claim surfaced alleging Marcos was hospitalized and had been in critical condition. The code blue nila, pero palpak. Diba? Kaya nga resulta, natanggal ang TCO chief. Kasi, kasabwat yata itong TCO, saan ka nakakita na ang kanilang policy kapag ka hindi reliable yung nagbalita ng fake news, hindi papatulan. Saan ka ba naman nakakita kako ng fake news peddler na reliable? Di ba? Bobo nang naniniwala sa ganun. Sobrang bobo ang naniniwala doon. O ano nangyari? Kinabukasan. Lahat kaming mga vloggers bumanat doon sa PCO. Oh. At kung bayaran kami ang hindi lang kung nakabanat doon yung bayaran, totoo. Okay? Yun yung mga takot. Yun yung mga bayaran. Kami, grupo namin nila takero. Bumanat kami sa PCO. Di good luck. Terminated. Di ba? Hindi pala terminated. Recycled. Kumbaga, exiled dun sa Taiwan. Tapos yung mga tauhan niya, pinag-resign na rin po ni Cesar Chavez. No? At yung bagong PCO chief, sumasagot agad sa paglabas ng issue. Di ba? Yun mo kasi talaga dapat ang trabaho nila. Not just being a bridge of communication from the president to the Malacanang press corps. Di ba? Kung ganyan kayo, wag na kayong mag-live. Ibato nyo na lang sa kanila yung mga sinabi ng presidente. Hayaan nyo na yung mga media, di ba? So since available ang live, gamitin ninyo, i-utilize ninyo yung modern technology na ginagamit ng mga kalaban ninyo. At yun ang punto ron eh. Hindi sila nakakatulong sa presidente. Nakukonsente nila sa katamaran nila o katangahan nila, di ba? Etong mga fake news peddlers tulad ni Maharlika. Tapos panay lang ang sabi nila na lalabanan natin ang fake news. Nagpa-seminar noong May. Ano nangyari? Puro seminar hanggang ngayon. Magkano ng budget ang natunaw sa lintik na seminar, ang mamahalang venue? Yung bang mga sineminer nila may impact? Wala. Di sana kami mismo sineminer nila. Di ba? Wala. Kung saan barangay lang yata sila kumuha ng seminar na mga walang pakialam sa issues. Ano pa, sabi rito, in situations like this, we turn on to the basics. So, balik daw tayo sa basics. Tanungin natin mga sarili. Pinaka-primary question, sino ba yung source? Totoo ba? So, pag si Maharlika, Team Maharlika, Team Duterte, alam mo na. Diba? If it is something against the government, against the president, alam mo na. If neither of the answers to these questions are definitive, we advise the public to take what they see or hear with a grain of salt. Maging mapanuri daw. Okay? So, ang tanong, anong gagawin ng gobyerno rito? Hello? Nananawagan ng taong bayan. Bakit po? Ang epekto ho kasi nitong ginagawa ng mga hayop na to sa ating gobyerno, sinisira po nila ang imahe ng bayan. Isipin mo, sinong negosyante magtitiwala na mag-invest dito kung mayroong nababalitang ang presidente ay adik. At kapag ka-adik, ano resulta nito? Iisipin ng mga tao, ng mga investors, na ito ay protector ng illegal drugs. Diba? Kaya naman pala, nung hindi nila makontrol si PBBM, ano ang sinabi nila? Nagbalik ang droga. Yung mga hayop ng mga taong ito. Kasi po, tinago talaga lang nila yung kanilang tropa. Kaya nga galit na galit sa akin yung isang DDS, nakalimutan ko yung pangalan nun, na nasa Dubai ata nagtatrabaho. So, gigil. Kasi dati sumasamba raw ang Duterte. Sabi nga niya, dati hibod puwet ka ni Digong. Sabi ko, di mo naman kailangan himurin ng puwet ni Digong kung gusto mo sumuporta eh. Sabi ko, ang himod puwet, yung mga panatiko. Kako, agaya mo, nakikita mo na yung problema, ang katubiran mo, basta Duterte lang ako. Yun yung himod puwet, kako. Yun ang ass kisser. Kung nakita mong mali, ba't mo pa susuportahan? Diba? Oo.
Nakalimutan ko ang pangalan ng kamote na yun. Hindi ko na napagkikita pumupunta sa live natin eh. Ngayon, ang dapat pong gawin ng gobyerno rito, hindi ho para matakot lang tong mga walang hiyang to. Yung mga sangkot dito, including vloggers, sampahan nyo ng kaso. Kasi iisa lang ang layunin ng mga yon. Revenues. Yun, revenue. Alam mo naman mga Pilipino, maraming mga chismosa. Diba? Sa Pilipinas, ang bad news, ang good news. Diba? So para po tumino, yung mga kritiko ng gobyerno, maging issue-based, yan, sampahan nyo ng kaso, gamitin nyo. Diba? Kasi gamitin nyo yung batas. Kasi ganito yan, hindi po, ang paninirampuri ay hindi po ito exercise or valid exercise ng tinatawag na freedom of expression. Diba? It's a distraction. At wala pong may karapatan na kahit sino ang sumira ng kapwa. Okay? Ng kapwa-tao. Kapag ang freedom of expression, ang ginagawa ng taong nag-exercise nito, ay tumatawid na, lumalagpas na sa limitasyon nito, na malayang pagpuna, paglabas ng kanyang saloobin laban sa ginagawa ng gobyerno o ng mga opisyalis nito, nandiyan na yung paninirampuri, distraction na talaga, not just the property, but also the trust and confidence of the people, and also nung masira ang imahe ng bansa outside. Diba? So, yan ho ay hindi na protected ng malayang pamamahayag ng freedom of the press or freedom of expression. Yan, kinakailangan ng tamaan, no, kailangan ng harbanggain yan ng pangil ng batas. Ba't ayaw bang gawin niya ng DOJ lang hiya? Ng NBI? Di ba? Di ba kayo nahihiya? Baka gusto nyo rin matanggal. Baka gusto nyo i-rally rin namin kayo. Di ba kayo nahihiya? Yung boss niyo, yung presidente nyo, yung appointing authority nyo, tinatawag na kuting. Oh. Di ba? Umaksyon kayo. Pakagat nyo sa pangil ng batas. Oh, paramdam nyo sa kanila paano masakit din mga gatang kuting. Ay, nako. Alright, so ito ang tanong, kapag paniwala ba itong ginawa ng Vera Files? Oo naman. Bakit? Noon pa man alam natin kumukontra sa gobyerno rin ang Vera Files. 'Di ba? Kumukontra rin sila sa mga fake news peddlers. Oh, nagkataon ngayon, yung sinisiraan nilang presidente ang nabibenepisyuhan ng ginawang ito ng Vera Files, 'di ba? Kasi maraming hindi naniniwala sa ginawa nila Maharlika. Pero ang problema, pag sila tinanong, paano mo nasabing mali si Maharlika? They have no way to prove themselves, 'di ba? Pero merong ganitong ginawa ang Vera Files, they can reference to this. So anong pagkakaiba? Ito sinasabi nito kung gaano yung like the confidence level. Ayan oh. Sabi rito, face manipulation check. Kasi negative ito sa deepfake eh. Kasi nga po, hindi po talaga deepfake ito. So it's a real video ng isang tao. Tapos, yung damit nga yan, fashion nga nung mismo ng taong yan yun eh. Hindi na nila naayos. Diba? Tapos, yung video, minanipulate nila yung kulay na halos maging monotone na lang. Maging ano na nga lang ito eh, monotone eh. Kailan, brown pa yung mukha. Diba? May iba pang kuha pa nga yan, medyo greenish yung kuha ng video. Talagang manipulation. Bakit? Para talaga masabing mukhang 2012. Utragis, may uso ng vivid color noong 2012. Ngayon, ano nakuha nila rito? Report status. Suspicious. Si Maharlika ba may naipakita agad-agad na ganito? Wala. Basa lang siya na mayroon time. Dinaan ito ay 5 check. Ang ina, yung mga tanga naman, oh! Palakpakan! Naniwala kita kay Maharlika. Oh. Diba? Palakpakan yung mga kipaylabom. Sa naniwala sa laban niya na bawis buhay. Oy, ano nila rito? Result, face manipulation check, suspicious. Napatunayan ba nila yung suspetsya nila? Opo, ito yung pruweba. Pixel-based explanation. Oh. Ayan, oh. Di ba?
Si Maharlika walang ganyan. Bunga nga lang, laway-laway. Pinaniwalaan ng mga uto-uto. Bakit naniwala ang mga uto-uto? Because these people are really anti-Marcos. These people are really Duterte only. Okay? Duterte only supporters lang. Yung mga yan. Kaya lang, nakakatawa sila. Di ba? Napakita ngayon, gaano sila kabobobo. May tatak fake news peddler na nga, pinaniwalaan pa nila. Di ba? Sabi nga ho, ang naniniwala sa sabi-sabi ay walang sariling bait. Sabi ni Jose Rizal yan. Oh. Di ba? Manipulation type, face swap. Yan sinasabi ko nun eh. It's just a face swap. Totoo yung video, ginamitan nila ito ng palit ng muka. Ganun lang. O, yung nga rin na-detect dito. Okay. So, iwan na natin ito. And congratulations sa Verifiles. At saka dun sa mga uto-uto na nagpabudol kay Maharlika.